Hi! What's up kaibigan? Ito ang Mahiwagang TV na maghahatid sa inyo ng mga kakaibang kwento, mga misteryo, hiwaga at mga kakatuwang pangyayari. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang sea poison tree na may scientific name na Barringtonia asiatica na kilala natin bilang bitoon tree o putat na tinatawag ngayong herbal bitoon miracle tree. Ano nga ba ang puno na ito? At maraming napagagaling na mga sakit. Ang Barringtonia asiatica na kilala sa mga pangalan na fish poison tree, putat o sea poison tree ay isang species ng Barringtonia na katutubo sa mga mangrove habitats mula sa mga isla ng Indian Ocean sa kanluran hanggang sa tropical na Asia at mga isla ng kanlurang karagatang Pasipiko. Ito ay lumalaki sa kahabaan ng mga kalye para sa layuning pampalamuti at lilim sa ilang bahagi sa bansang India, sa ilang mga bayan sa Timog Silangang Baybayin. Kilala rin ito bilang box fruit dahil sa kakaibang hugis kahong prutas na inilalabas nito. Ito ay isang maliit hanggang katamtamang laki ng puno na lumalaki hanggang 7 to 25 meter ang taas. Ang mga dahon ay makitid na obulate o 20 to 40 cm ang haba at 10 to 20 cm ang lapad. Ang prutas ay may sukat na 9 to 11 cm kung saan ang isang makapal na spongy fibrous layer ay sumasakop sa 4 to 5 cm ng buto. Ang lahat ng mga bahagi ng puno ay nakakalason. Ang mga aktibong lason, kabilang ang mga saponin, ang mga prutas ay sapat na makapangyarihan upang magamit bilang lason sa isda. Ang mga buto ay dinidikdik hanggang sa maging pulbos at ginagamit upang mahilo ang mga isda para madaling makuha. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, baka pwedeng pakipindot ng subscribe button at bell at palike na rin ang video. Ayon naman sa mga pag-aaral at pananaliksik na ito ay nagpapakita ng anti-tumor, antimicrobial, anti-epileptic properties. Kaya tinatawag na itong herbal bitoon, miracle fruit at napakainam at napakabisa na panggamot sa mga sakit na sumusunod sa cancer, cyst, goiter, tumor, bukol sa suso, myoma, almoranas, luslos, rayuma, pamamaga ng kidney at lahat sa mga sakit-sakit ng ating mga katawan at iba pa. Ang mga bahaging ginagamit, mga dahon, buto at balat. Dahil kahit noong unang panahon sa Pilipinas, ang mga dahon ay pinapainit at inilalagay bilang mga topical para sa sakit ng tiyan. Ang mga sariwang dahon ay ginagamit para sa rayuma. Ang mga buto ay ginagamit bilang vermiputes o pampurga. Ang kinudkod na laman ng prutas ay ginagamit bilang isang pantapal para sa cyst, goiter, abscesses, at tumors. Ang mga extract naman mula sa pinatuyong buto upang gamutin ang ubo, namamagang lalamunan, bronchitis, influenza, at pagtatai. Ginagamit din ito ng tribong Nicobaree ng India. Ang mga dahon para sa paggamot noon ng mga bali, sugat, pag-alis ng bulate, at pagpawala ng mga sakit. Ang pinaghalong mga batang dahon ng Barringtonia asiatica at Morinda cetrifolia o noni tree ay pinipiga sa tubig at iniinom upang maibsan ang sakit ng tiyan. Ang mga sariwang dahon ay pinapainit at inilalapat sa mga sariwang hiwa at malala na nakakahawang kondisyon ng balat. Ang mga hiniwang buto naman ay inilalapat sa mga sugat. Sa Cook Islands, ang mga ginadgad na buto ay hinahaluan ng coconut cream at ipinapahid sa mga paso. Sa Fiji, ang decoction ng dahon ay ginagamit para sa panggamot ng lusdos.
Ang bark decoction ay ginagamit upang gamutin ang constipation at epilepsy. Sa Samoa naman, ginagamit sa panggamot ng mga sugat sa balat. Ang mga prutas at balat ay ginagamit upang gamutin ang mga buni. Ang mga balat naman ay ginagamit sa paggamot ng tuberculosis. Sa Ayurveda, ginagamit para sa mga paso, sugat, pananakit ng tiyan, rayuma, infeksyon sa bulati, malarial, splenomegaly at tuberculosis. Ito ang paraan ng paggamit. Hatiin sa gitna ang bunga at tudkurin ang buto at pagkatapos itatapal sa bukol. Araw at gabi ang paggamit. Pag sa gabi, magdamag na nakatapal. Paunawa, sa mga buntis, bawal ito. Bawal din sa bata. Baka ito maisubo dahil lason ang buto nito. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.